Ito ang sinasabi ko sa inyo mga ate, na kapag sobrang sikat ng business mo, sobrang viral, kumikita ka na daw di umano ng parang 100,000 kada araw, na parang pwede mo nang ilaban sa isang Jollibee, isang McDo na located sa medyo tago na lugar, talagang mapapansin ka talaga ng City Hall. Kita nyo ngayon, yung parisan ni Diwata, nire-request na naman na isarado. Ang sabi niya dito, sa video niya na to, nagko-comply naman daw siya, nagpapasa naman daw siya ng mga requirements, pero bakit parang siya lagi yung tina-target ng City Hall? Ate, food business ho yan. Hindi ko naman ho sinasabing madumi at hindi po in compliance yung preparation, yung pagsiserve nyo ng pagkain. Pero kasi ate, sobrang laki na, di ba? Halos lahat na ng tao talagang alam na yung Diwata Pares overload na yan. Kung ganun talaga kalaki yung kinikita ng parisan ni Diwata araw-araw, 100,000, pwede mo na talagang ilaban yan sis, ihanay na talaga sa mga fast food. And syempre, kung ganun na kalaki talaga yung kinikita niyan, dapat talagang regulated na yan. Lalong-lalo na sa food and safety. Mga ate, pagkain ho yan. So talagang napaka-importante na malinis at maayos yung preparation ng food na yan. Naintindihan ko din, yung parang galit, yung parang tampo, yung parang nuot ng puso ni Diwata. Kasi nga naman, di ba, sa sobrang dami rin naman talaga ng mga kainan, bakit siya yung palaging napupunteryahan, yung palaging nasasabihan na magsarado, palipat-lipat na nga siya, di ba? Ngayon nga, medyo maayos na nga yung lugar niya, di ba? Kaysa naman dati na para talagang sobrang dumi-dumi, meron pang picture, yung mga pagkain nakalagay sa lapag, yung mga kaserola. Na nakaraan, feeling ko, marami nang nagrereklamo na business na katabi ni Diwata. Kaya madalas siyang napapansin ng City Hall. Kasi sis, kita mo yung mga maliliit lang naman na parisan. Maliliit na fishbowlan, maliliit na business, kumbaga. Nag-ooperate sila ng maayos kahit walang food and safety at chuchuchu, di ba? Kasi wala namang taong nagre-report sa kanila. Wala namang mga taong nagre-report sa City Hall para i-check kung malinis, maayos, inemerot, at sabihang magsarado na sila ng business kasi hindi naman sila nagko-comply sa food and safety regulations. Meron talaga nagre-report dyan. Di ba mga ate? Pero hindi naman sa pag-aano kasi kahit ano talagang gawin mo sis, sa akin nga may mga taong naiinggit na rin, hindi naman ako kasikatan. Di ba? Lalong-lalo pa kaya kay Diwata. Hindi mo alam sila pala yung mga taong magre-report sa'yo, yung mga taong hihila sa'yo pababa. Kaya sis, sobrang hirap din yung masyado kang sikat. Hindi naman lahat ng sikat maraming pera. Hindi naman porket nag-viral ka sa social media, hindi naman porket yung pagmumukha mo nasa lahat ng lansangan ng social media, automatic marami ka na kaagad pera. Oo, pwede yun, way yun para dumagdag yung pera mo. Pero yung sabihin mo na naging viral ka, tapos agad-agad na sobrang dami mo na kaagad pera sis, imposible yun. Masasabi ko yan kasi ilang beses na akong nag-viral dito sa social media. Oo, may pumapasok kahit papano. Pero yung sabihin mo na milyones, na pwede ka na talagang magpatayo ng sarili mong business agad-agad, hindi sis. Ibig sabihin talaga sis, wala na talaga siyang choice. Kasi sobrang boom Sobrang sikat na ng business niya mga ate, na tipong halos lahat ng mga bata, halos lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, talagang alam na talaga yung Diwata Pares overload. Kaya makikita at makikita na talaga yan ng gobyerno. Lalong-lalo na kung yung food and safety, hindi masyadong maayos. Nakote, posible talagang mapasara yan at hindi na sila talaga makapag-operate